Yung ganun, anong nangyari? Sorry. So magkano dahilan? Sa tingin mo ba, sa lahat ng mga yan, they're driven by, nawala ba ako? Sa lahat ng mga shift, it is driven by money, or is it already what they truly believed in since day one? Na kinailangan lang nilang maglaro day one na, sige, kung bakit kailangan magpa-endorse kay PRRD? Kung ganyan ang linya mo. Ako mas naiintindihan ko yung mga katetet kay Ebo natin na nag-iisip na nabayaran to. Mas naiintindihan ko sila kung ganun ang tingin nila ngayon dito sa kay Regal, di ba? Kasi kung ganyan pala ang pananaw mo na maraming pinakulong, maraming pinagurgur na hindi dumaan sa anumang due process of law. Bakit kinakailangan mo magpa-endorso? May ganyan ka palang paniniwala. Ginagamit mo, kinakasangkapan mo lang yung popularity ni Tatay Digong. Tapos sa ganyan, sa simpleng argumento sa interim release, bigla mong lalasunin yung kaisipan ng taong bayan na maling-mali. At alam mo na ang 80 years old na tao ay wala ng kakayahan pa para tumakas, para mag-impluwensya ng kahit sino. Wala akong makuhang salita, nakakagigil, nakakagalit at nakaka-frustrate kasi meron na namang sumulpot na isang mangga sa kampo ng mga Duterte. And, sa pagbabasa-basa nga natin, Marlon, sinasabi nga na ito ay may naging treasurer ng Cebu for a long time, and then may mga kaso. Baka, alam mo naman ang style ng administrasyon ngayon, Marlon, di ba? Talagang, gaganunin ka ng kaso sa leeg mo para bumaligtad ka. However, dito kasi makikita mo yung sincerity ng pagbaligtad niya eh. May mga taong bumaligtad na, look at Garma. Yung pagbaligtad niya punong-puno ng emosyon. Yung pagbabasa niya ng kanyang statement. Sa kalooban niya eh. Sa kalooban niya. Pero, bumaligtad ka na. Wow! Cheers! Lahat para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Yeah. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Wala kang makitang Sara Duterte. BP Sara lang. Thank you, BP Sara. Maraming salamat po. Naku, Marlon, speaking of BP Sara, hindi ko pa natutupad yung wish niya sa akin last Christmas. Na sana mahanap ko na daw yung pag-ibig. Oo nga pala, no? Yun ang wish niya. 1 year after, naku, baka same wish pa rin, di ba? Anong pinag-usapan niyo nun? Wala lang, nag-thank you lang. Thank you. Nag-thank you sa mga support, sa mga ginagawa natin, suporta sa bayan. Ganun. Tapos, ako in return yun lang din sinabi. Na ako yung starstruck. Tapos alam mo yun, Tam, na pwede ka pala makichika. Kasi tayo, yung protocol di ba? Nakala natin, pila lang. Tapos, yung iba nakita natin, na chika, pwede selfie. And na-starstruck ako. Pwede nga magpa-video message eh. Pwede pala magpa-video message. Kaya binalikan pa natin, di ba? And starstruck ako. As in, starstruck ako para bigyan ka ng ilang minuto. Nakakausapin ka, 2 lang kayo. Tapos magpapahayag siya ng pagpapasalamat dahil sa ginagawa natin, maliit man yung ambag natin, malaking tulong yon para sa kanila at para sa bayan. Ang daming nanonood, Marlon, ha? Mamaya na po kami mag-greet ng mga audience natin. Promise yan, bandang huli. Pero Marlon, ito ang bigyan ko lang ng pansin nito, ha? Sabi ni RC, huwag kayong magbabago, ha? Walang switching. Dahil, Marlon, merong yung sudden shift from Regal Oliva. For her, I don't know kung anong pronoun niya, ha? Pero dahil sa imahe na meron siyang pino-project, ang gagamitin kong pronoun ay yung pang female pronoun, ha? Pero yung official, I don't know. At nabasa ko yung post ni EB, yung pronoun niya ay he. But then, we all know kuyang EB. Sige. Si Regal Oliva, parang nagkaroon ng shift. Parang mayroon siyang mockery of PRRD doon sa isa niyang short video explaining yung interim release ni PRD. Napanood mo na ba yon, Marlon? Yes, oo. Nagulat din ako. After some time na parang hindi naman one time lang siya nag-guesting yata dun sa podcast ni Mayor Baste. Di ba? Na biglang nakakalungkot na bakit iba na ang tono nito ngayon. Tapos
is this the right time? Ikaw, mas maalam ka sa politika, Marlon. Ito ba yung mga tamang panahon na ang shift mo doon sa palame duck? Di ba? Doon sa sobrang lean, even surveys would say na bumaba ang trust rating, bumaba ang popularity, di ba? Sobra. And ultimo business sector, di ba? Nanawagan, Marlon. Lang disgusto at nanawagan na dapat magkaroon ng maayos na resulta. At tamang resulta yung investigasyon na ginagawa ng ICI. Anyway, going back sa vlogger ba? Vlogger na si si Regal Oliva, lawyer sa Cebu. Namit natin to. I have a material I can show you. Stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens, patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas, hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Grabe yung mockery, no? Grabe yung mga... Dito lang sa comment section, Pam, daming galit na galit. Tingnan mo, mas magandang ka-debate yan without her scripts. True, sabi ni Soft Launch, please follow Tita Eat.
Oo, sige, alisan mo, tanggalan mo. Tama ka dyan, Tita It. Tanggalan mo ng script yan, Marlon. Tingnan natin. Ano kaya? Ayan, no? Nag-endorse pa yan kay PRRD. Actually, Marlon, yung ganun, anong nangyari? Sorry. So, magkano dahilan? Sa tingin mo ba, sa lahat ng mga yan, they're driven by, nawala ba ako? Sa lahat ng mga shift, it is driven by money, or is it already what they truly believed in since day one? Na kinailangan lang nilang maglaro day one na, sige, kung bakit kailangan magpa-endorse kay PRRD? Kung ganyan ang linya mo. Ako mas mas naiintindihan ko yung mga katetet kay Ebo natin na nag-iisip na nabayaran to. Mas naiintindihan ko sila kung ganun ang tingin nila ngayon dito sa kay Regal, di ba? Kasi kung ganyan pala ang pananaw mo na maraming pinakulong, maraming pinagurgur na hindi dumaan sa anumang due process of law. Bakit kinakailangan mo magpa-endorso? May ganyan ka palang paniniwala. Ginagamit mo, kinakasangkapan mo lang yung popularity ni Tatay Digong. Tapos sa ganyan, sa simpleng argumento sa interim release, bigla mong lalasunin yung kaisipan ng taong bayan na maling-mali. At alam na alam mo na ang 80 years old na tao ay wala ng kakayahan pa para tumakas, para mag-impluwensya ng kahit sino. At sigurado ako, Pam, nagkaroon din to ng isang kamag-anak o baka may magulang na ito na ang edad ay 80 years old. So hindi na at least na, and wala akong makuhang salita, nakakagigil, nakakagalit at nakaka-frustrate kasi meron na namang sumulpot na isang mangga sa kampo ng mga Duterte. At saka Marlon, pwede natin siyang tanungin, no? Yung mga panahon na si PRRD ang nanunungkulan, Marlon, sa Cebu ba hindi payapa? Kasi taga Cebu siya, di ba? Sa Cebu ba nabawasan ng mga adik? Sa Cebu ba naging ligtas ang kalsada para sa kabataan? Sa Cebu ba naging maunlad ang ekonomiya? Sa Cebu ba, alam mo yon, nabawasan ang mga krimen? Yung gano'n, yung simpleng sagutin na lang niya yung tanong na yun, para bigyan niya ngayon ng question in due process, yung pagiging, yung alam mo yung tinitindigan niya yung batas na ito ay tungkol lang sa batas. Kasi parang nung nagalit, nung nag-jump in na yung mga talagang diehard Duterte supporters, Marlon, nagkaroon somehow ng panic. If you kung makikita sa movement ng kanyang posting, may panic na makapag-explain na ito wala dito ang emosyon ko, ang nandito lang kung ano ang sinasabi ng batas, bla bla bla. Pero nung mga nakaraan, ano ang sinasabi ng batas sa'yo? Na dito ka magpa-endorso kasi mahal ng masa, mahal ng tao. But despite that, Marlon, excuse me, despite that, hindi pa rin she didn't make it nananalo sa hindi ko alam kung anong tinakbuhan niya. Parang di ba? Member siya ng isa siyang abogado. Tama? Lawyer siya. And alam, napaka-basic nung proseso na dapat bago ka arestuhin ng ICC sa bansang kinalalagyan mo, dapat dumaan ka muna sa anumang klaseng hukuman sa lower court, di ba? And alam na alam niya na bilang abogado, hindi nangyari yun. Dapat siya pa mismo na bilang miyembro ng member ng bar, dapat siya na mismo ang nag-question. Siya na mismo ang nagsabi na, hindi nga talaga dumaan yan . At alam na alam niya na walang iniharap, walang ipinakitang arrest warrant para kay PRRD. Alam na alam din niya na pinaalis ang PRRD ng walang pasaporte. Walang kasong isinampa sa kanya dito. Diba? Walang pasaporte, and paano nakapasok, at alam na alam niya na hindi makakapasok ang sino mang citizen sa ibang bansa nang walang pasaporte. So alam na alam niya na bilang abogado na talagang sa pilitang kinuha, kinaladkad ang PRRD patungo sa eroplano hanggang sa Dubai, kaya naantala yung paglipad nila. Yung from Dubai to Netherlands, di ba? So alam na alam niya, Pam, and bigla niya ngayong binabaliktad yung sitwasyon. Yung sinasabi niyang proseso, yung mga binanggit nating proseso na dumaan dapat muna sa mababang hukuman. Umarap dapat muna siya, di ba? At yung simpleng arrest warrant na dapat ipakita, walang nangyari. Ano yun?
Oo, yung Marlon, yung napakasimpleng legal need niya, hindi na ibigay, hindi na ipresenta. Hindi naman kasi tinatablan ng buong Duterte family, Marlon, na sige kung may kaso, why not? Pero yung kaso na yan, dito nyo buksan sa Pilipinas. Dahil gumagana ang justice system ng Pilipinas. Tapos Marlon, dito ka naman din magtataka eh. Di ba't halos idikta ng Malacanang kung ano dapat ang desisyon sa bawat sangay ng gobyerno, Marlon? Halimbawa, may nakita kang, dahil high na high ka na naman eh, nakita mo yung pusa tumatawid sa kalsada, Marlon. Baka nga dahil ang high mo, sasabihin mo, NBI, gusto ko yung pusang yan, kasuhan ninyo. Yung ganun, yun na ididikta mo na kung dito mo binukas ang kaso at kaya mo namang idiktang mapakulong ito dahil yun ang layo ninyo, yun ang gusto ninyo, bakit di nyo dito binukas? Ano ang kinatatakot ninyo dito? Yung batas na hawak ninyo, yung batas na nadidiktahan ninyo, o yung mga tao na maalab ang puso na may suporta dito sa Duterte? Tapos may ganyan ka palang pananaw, no? Sa patakaran ni PRRD nung nanunungkulan siya sa Palasyo ng Malacanang. Bakit nagpa-endorso ka? At bakit pinasyalan mo pa? Bakit talagang buong giliw na nakipagplastikan ka pa kay Mayor Baste Duterte? Tama, totoo yan. And, sa pagbabasa-basa nga natin, Marlon, sinasabi nga na ito ay may naging treasurer ng Cebu for a long time, and then may mga kaso. Baka alam mo naman ang style ng administrasyon ngayon, Marlon, 'di ba? Talagang gaganunin ka ng kaso sa leeg mo para bumaligtad ka. However, dito kasi makikita mo yung sincerity ng pagbaligtad niya eh. May mga taong bumaligtad na look at Garma. Yung pagbaligtad niya punong-puno ng emosyon. Yung pagbabasa niya ng kanyang statement. Sa kalooban niya eh. Sa kalooban niya. Pero bumaligtad ka na. Yeah, although nakikita ng maraming taong nag-iisip at matalino na wala sa puso mo at nakikita sa facial expression mo na hindi mo gusto yung ginagawa mo, pero ginawa mo pa rin, napilitan kang gawin pa rin. Okay, fine. Pero with Regal, yung presentation niya, yung production niya, yung talagang meron pa siyang paganyan-ganyan, meron siyang, basta may mga choreography siya, makikita mo yung sincerity na I have to already be, dapat showy na ako sa shift ko. Yun ang ginawa niya eh. Yun ang ginawa niya. Yeah. Kaya nakaka-disappoint, Marlon. Tamang-tama ka sa term mo na mangga. Sobra. Gusto ko lang yung mga katetet ko Evo natin. Okay, yung pareho tayo, pinupuna natin si Regal. No? Tapos yung iba, kung yan follow nyo siya, bahala po kayo. Pero wag natin iwasan sa hanggat maaari. Hindi namin kayo tinuturuan yung sa emotion nyo. Ako hanggat maaari, yung pagiging member niya ng LGBT. Kasi hindi naman lahat ng member ng LGBT may ganitong klase ng pananaw patungkol sa katayuan at kalagayan ni PRRD. Kayo. Alam niyo ba, bakit hindi pa pasado ang SOGI bill, di ba? I don't know, sorry. Ang alam ko hindi pa kasi ang isang argument din dyan, not argument, pero nung natatanong si Attorney Vic Rodriguez dyan, yung mga panahong nangangampanya tayo, Marlon, ang laging sinasabi niya is hindi mo kailangan ng batas para respetuhin mo yung choices ng maraming tao. Ang kailangan mo lang dyan, panindigan mo yung strong values mo that you have to respect each other. So dapat po ganun ang gawin natin. Issue-based po tayo. Wag po tayong ad hominem na sabihin natin mukha siyang ganito, mukha siyang ganyan, ang pangit niya, pangit nito. Yung mga wag ho, doon tayo sa issue, mag-base po tayo sa issue. Kasi po, the lowest form of argument, Marlon, is ad hominem. Yes. Talo ka na sa argumento kapag ikaw ay nag-ad hominem na. Yung naging personal ka na papangit nyo naman, ganito, ganyan. Wala, talo na yan, talo na. Sabi ni Ana CH, naging red flag si Regal nung tinira niya si Hanilet. From there, nagduda na ako sa kanya. Oo. Hindi ko na. Oo. Okay. O doon nakikita ko dumadaan sa akin. Talagang dumadaan sa akin eh. In fair, nung una, nagagandahan ako sa punto niya. Pero itong narinig ko tong pinatabas mo. Medyo, nangyari. Nangyari, di ba? Tapos, tinaas pa kamay niya ni PRRD at naging bisita pa siya. Nasa podcast pa yata siya ni Mayor Baste. No? Sabi ni 6988 Kid, tama. Dapat matutunan natin ang tamang argument. Correct, tama naman. Tama yan. And based on record pala nagsilbi siya kay Romualdez but not Tambaluslos. Sino nga yung pinsan? Alfred. Mayor Alfred. Di ba dating artista yun? Ay, yung asawa niya, si Christina, si Kringle. Hindi si Alfred nag-artista. Well, anyway, naging chief of staff. Naging chief of staff. So may ganun, so nahuhukay na meron na siyang kulay kahit papano. Marlon naman yan, ganyan mga point of view, di ba? Parang
nagiging budol kapag alam natin na kapag alam natin na hindi niya natitindigan o napaninindigan kung ano yung ano niya, yung purpose niya. Kagaya ng purpose na lang, Marlon, ng isumbong mo sa Pangulo. Ano bang purpose nito? Di ba? Budol. Budol. Ako nga bulok eh. Di ba? Style mo bulok. Ano nang mga naisumbong dyan? Meron pala may mga sinusumbong dyan na hindi nila nilalabas sa website. No? Meron pala dyan na hindi mo makita. And I don't know kung nakita mo yung post ni Miss Dare to Ask na merong mga ibang merong mga sumbong diyan higit lalo pag yung proyekto at tatamaan na yung pamilya Marcos na hindi nakikita sa website na yan. Ibig sabihin sinasama nila, ini-screen nila. Pero ang sabi nila yan yung paraan nila ng pagiging transparent, di ba? Bagay pa, naniwala pa tayo. Ano ba ginawa nila doon sa website na ginawa ng Supreme Court nung pinagpipilian pa lamang kung sino ang dapat maging kandidato o mapasama sa shortlist sa pagiging ombudsman? Marlon, sumagot ako dyan eh. Ang daming sumagot doon at talagang kitang-kita. Talagang yung kung nilabas lamang nila yung survey na yun, naniniwala ako na 90% doon ang kontra kay Boying Rimulya. Pero ano nangyari? Di ba budol din? And eto, may part 2 na ginagawa ngayon sa isumbong mo sa Pangulo website. Paano part 2? What do you mean part 2? Napaka-selective nila. Akala ko naman, Marlon, para kasi mag-part 2 ka, ibig sabihin, mas may improved, di ba? Halimbawa, ang isang movie, pag pinart 2 mo, dahil merong clamor ang tao na, we want more, and yung part 2 mo should outbest your part 1. Kaya lang, yung part 2 nila, mas ginagalingan nila mag-filter, Marlon. Di kasi ba? namamaster na nila, Pam. Na, hindi na sila siningil ko, hindi kita nyo? Sumakay lang ang taong bayan doon sa website, sa ombudsman, di ba, ng Supreme Court. Wala na nangyari, hindi na nila hinanap. So kasama na to, kaya ngayon na-master na nila. Ganyan din ang ginagawa nila sa isumbong mo sa Pangulo website. And tulad na lang ng yung sa nilabas ng sworn statement ni di ba? Ni dating DPWH Secretary Yusek Robert Bernardo, di ba? Na kung saan sinabi niya na nagsingit ng 2 billion pesos sa unprogrammed funds noong 2024. Ito, Marlon. Na ginamit diyan ay ginamit diyan ay flood control project sa Bulacan, di ba? At si Henry Alcantara mismo yung nag-breakdown niyan. At sa utos ng isang Yusek Ulaybar na allegedly nasa ilalim ng pamamahala na Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po yung nasa yan yung nasa post ngayon ni Dare to Ask. Yan tingnan mo. Dito kasi Marlon, lang natin, himayin natin ng konti. Sa sworn statement ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, siya kasi yung Marlon yung nakapag-implicate ng opisina ng Executive Secretary. Diba? Siya yung sinabi na siya ba yung pinatawag para mag-meeting at enumerate sa Office of the Executive Secretary yung mga projects sa unprogrammed appropriation. Tapos, doon nagkaroon si Engineer Alcantara from the time na nag-usap si Bernardo, tama ba? Na ano yung para sa Executive Secretary? Yes, tama. May mga projects na lumabas na meron specific projects such as this, itong construction of flood control structure along Balagtas River na nagkakahalaga ng 100 million. Marlon, may 100 million ka pa utang? 100 pesos pa, mula nga. Grabe, no? Grabe itong mga taong to. Yan, lumalabas na ito ay merong notice of award sa certain construction company na JB Construction Supply Inc. Sino ba tong JB Construction na to? Bersamin ba to? Kanila ba yan? Di natin yan tanong mo, Pam. Yan din ang tanong natin. Sino-sino na bang kontratista? Sino-sino na bang personalidad ang naipatawag ng ICI? Kung natatandaan ko, September 15 nang mag-umpisang manumpa yung mga members ng ICI, no? And mahigit isang buwan na, Pam. Mahigit isang buwan na. Wala pa tayong naririnig na mga pinatawag nila na iba pang kontratista maliban sa Diskaya. Mahigit isang buwan na rin, wala pa tayong naririnig na ipinatawag na mga kongresista maliban kay Martin Romualdez. Paano yung mga kongresista doon sa 67 congressmen na sinasabi ni Senator Ping Lacson na mga kontratistang kongresista o kongresistang kontratista? Asa na rin yung mga kongresista na pinangalanan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee ng mag-asawang Diskaya? Nasa na rin yung iba pang kontratista na tinukoy ng Marcos Jr.
na 15 silang favorite contractor ng DPWH. Bakit Diskaya lamang ang naririnig natin? And naipatawag na ba si Yusek Olaybar? Naipatawag na rin ba sila Yusek Bernardo? Nasaan na nga yan? Yusek Bernardo ba yung, sino yung, ito yung ano? Anong babae? Yung babae na Yusek ng DPWH? Ay, okay. Cabral pala yun. Pinatawag din yun. Oh, meron. Merong babae ron na ano, na career officer din yun na alam ko nag-resign din. Diba? Si Yusek yun. Sorry malilimutin tayo sa pangalan. Anyway, sa ano nga, bakit limitado lamang yung mga taong ipinapatawag nila? Diba? Bakit ang testimonya ay patungkol na sa palasyo ng Malacanang, particular dito sa pagkakasangkot di umano ng isang Yusek Olaybar, bakit nananahimik ang ICI? Bakit wala silang ginagawa para laliman pa yung investigasyon na pinatutupad nila ngayon? At saka Marlon, nung panahon na sinabi niya, mahiya naman kayo and all, and then following day, nagpresenta siya ng mga 15 list of contractors, Marlon. Ang haba ng panahon na niloko nila ang sarili nila na merong 5,500 flood control, na yung una, nabangga ng barko, na yung mga sumusunod na overwhelm lang, di ba? Ang haba ng panahon para dun sa susunod na zona niya, para sabihin niyang mahiya naman kayo. And then the following day, you come up with 15 names in your list. And then, yung 15 names na yun, Marlon, nag-backtrack na nawala na yung 15, na-retain mo yung Diskaya, tapos pilit mong nilalabas yung CLTG. Correct. Tama, Pam. And sabi yung haba ng panahon. Diba? Yung haba ng panahon, Pam, yung haba ng panahon na sinasabi mo, na hanggat hindi sila pinapatawag at walang kinakasuhan, pinakukulong, at wala pang na-embargo, pinapapris na account, yung haba ng panahon na yun, Pam, yung ari-arian na mga personalidad, kontratista, government officials na nasasangkot at nababanggit sa anomalyang ito, ay malamang sa malamang na-i-withdraw na nila, na-ilipat na nila, at na-itago na nila. Hindi ba't yan ang intention nila, Marlon? Yung bigyan ng mahabang panahon yung kanilang mga kaalyado na maisube, maitabi, mailikas, maitakas, maitago, yung mga pera nila, na akala nila pera nila, pero pera ng taong bayan. O, tignan mo yung ginagawa nila kay Zaldico. Well, hanggang ngayon, malaya, di ba? Malayang nakakalibot sa iba't ibang panig ng mundo. At huwag tayong maniwala na kaya ayaw nilang isa publiko yung ginagawa nilang pagdinig, actually, hindi ko nga alam kung investigation ba to eh. Mukhang interview lang to eh. Mukhang job interview lang to, Pamela. No, Marlon, diba? Ano yan? Mukhang tea time eh. Yung pare, kapitayo, open-minded ka ba? Naka, di ba? Oo, kamusta naman, di ba? No? Parang bonding moment lang nila to eh. No? And bakit ayaw nyo isa publiko yan? Dahil ayaw nyong makita kung paano nyo wina-whitewash ang kasong ito na pilit na pinanggagalingan ng galit ng sambayan ng Pilipino. Ewan ko, Marlon. Kasi tingnan mo, yun na lang kay Zaldico, na nagawa nilang proseso kay Teves, nagawa nilang kabilis na proseso kay Alice Guo, bakit hindi nila magawang mabilis kay Zaldico? Dahil yung iniisip natin na maaring pinagbibigyan nila ng panahon para makabili ng bagong citizenship. Kasi 'di ba, base naman kay Gibot Teodoro, nabibili ang pasaporte na maging Maltese ka, na maging kasi with Bea Alonzo, Marlon, mapunta lang tayo ng konti sa showbiz, no? With Bea Alonzo, she holds a ano bang passport? Basta European passport because meron siyang investment sa Spain. Parang meron siyang property. She only needs to buy a property sa Spain para maging may special visa ka that you can become their citizen holding their passport. Baka ganun ang ginagawa ni Zaldico ngayon, Marlon, trilyon-trilyon ng pera niyan. Hindi lang piso baka nakabili na, nakapag-settle na. And then by the time na bigyan sila ng go signal ni Zaldico na, okay na ako dito, settled na ako, sige kung worry dyan, i-cancela nyo na yung passport ko, ganon? Tama. Diba? Makikita mo pa ba itong sinabi ni si The Buzzing Queen? Sabi niya, samantalang yung sa KOJC, hindi, ito, sa taas niya pa, samantalang yung sa KOJC, ang bilis nila palabasin. Nilagyan pa ng patong sa ulo yung mga leaders. Correct. Totoo. Diba? May mga reward pa. And Buzzing Queen, yung yung pasaporte ni Congressman Teves. True, di ba? Tapos meron silang ganitong statement, Marlon. Yan, no? Anong gagaling kay Ridon? Sabi niya, kahit sino pa yan, si Zaldico man o si Harry Roque, hindi pwedeng magkansela ng pasaporte ang DFA nang walang court order. Wala sa konstitusyon, wala sa Passport Act.
para maproseso ang pagkakansela ng mga pasaporte nilang dalawa, kailangan lang sundin ang proseso sa Passport Act. Kasuhan si Saldico at ipatupad ang arrest warrant ni Harry Roque. O bakit hindi ginagawa? Sige, sabihin na, sige, idamay na natin si Harry Roque para hindi tayo masabihan na nakatutok lang tayo sa hindi natin kapwa Duterte supporter. Sige, bakit nga hindi ninyo magawa kay Harry Roque? Kasi kayo yung merong kayong vested interest na mapauwi, mapahiya, mapakulong, or basta si Spokes Harry Roque. Bakit hindi ninyo ginagawa? Bakit hindi ninyo ginagawa lalong-lalo na malaki ang demand ng mayorya ng bansang Pilipina, ay ng mga Pilipino na mapauwi ang Zaldico? Bakit hindi ninyo ginagawa? It's as simple as that. Alam nyo pala merong Passport Act? Oo. Meron palang ganyan eh. Bakit hindi ninyo ginagamit na reference yung batas na yan? Oh, anong ginagawa ng DFA? Nakagaya ng ginawa ng DFA kuno na merong Redpol Interpol Red Notice for PRRD na ang bilis-bilis. Yung mama, di ba? Tama yung sinabi mo, Marlon, lumapag sa Dubai. Ay, Abu Dhabi? Yes, basta lumapag doon nang walang papeles yung mama. Yung mga kasama walang papeles. Di ba? Pwede pala yun eh. Tapos doon na lang pagka-land mo doon ka asikasuhin. And minsan, Marlon, magtataka ka eh. Bakit na iproseso din ng bansang Emirates yung papeles nang walang record of departure from the initial terminal? Bakit? Tatlong letra, Pam. Tatlong letra. CIA. Grabe, no? Yung CIA na dumadalaw din, Marlon, kasi merong representative naman ng USA ang dumalaw sa ICI. ICI, no? Samantalang yung mga ibang ambasador, talagang ang dinadalaw nila ay si Vice President Sara Duterte. Oo, diba? Elected yun. Elected at may mandato mula sa 32 milyong Pilipino. Samantalang itong sa ICI, wala silang mandato. Ang mandato ang pinanggalingan nila ay yung appointment lamang mula kay Marcos Jr. na dapat tinutumbok na rin nila kung gaano kalalim ang koneksyon ng pamilya nito sa malawakang korupsyon anomalya hinggil sa flood control projects. Kaya sige, kayo dyan sa comment section, may inaasahan pa ba kayo sa ICI o Blue Ribbon? I don't think may aasahan pa talaga tayo, Marlon. Kasi alam mo yung panahon na pinatulog na nila yung issue, although hindi bumababa yung demand ng tao, because what you said kanina, even the Makati business sector, Marlon, ano nga Makati Business Club ang tawag doon? Marami sila pa, marami silang naggawa ng manifesto, naglabas ng oo, ano yan, parang ng iba't ibang collaborate sila, no? Doon mo kasi, Marlon, makikita. Hinahanap ko rin sa manifesto nila, isa publiko, pero okay na rin. At least, ang sinabi nila, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak yan, dapat makasuhan at makulong. At dapat maging seryoso ang administrasyon ni Marcos na maparusahan yung mga taong sangkot dito at tinawag nilang historic, massive, and unprecedented corruption sa infrastructure projects sa ilalim ng Marcos administration. Matapang na rin yun, pero medyo anyway. Diyan mo malalaman, diyan mo masasabi, Marlon, na may crack ang tiwala ng business sector sa Pangulo para, alam mo yun, para makiusap ka. Tapos yung pakikipag-usap mo, kailangan mong idokumento na meron pa kayong resolution, di ba? Na parang awa mo na. Wag mo kaming lustayin, wag mo kaming sairin, wag mo kaming i-dry up. Yung magtira ka naman ng para sa amin. Ibig sabihin nun, hindi pa ba sapat yung mga nauna yung nanakaw na? Pagbigyan nyo naman kaming kumita. Grabe pa, wag natin kalimutan yung controversial na pahayag ng SEC official, no, na bumagsak yung stock market. Tapos may mga ultimo yung sektor ng mga negosyante nagpapahayag na rin ng kanilang disgusto at frustration sa administrasyon. Tapos yung mga artista pa, parami sila. Mga nagsasalita na nag-iisip na sila na hindi na rin magbayad ng buwis. And yung sinasabi mo, Pamela, patungkol sa tinutulugan na to ng Blue Ribbon Committee, mag-iingat dito ang isang Senator Erwin Tulfo. Kasi kapag sumunod siya sa kumpas ng Palasyo ng Malacanang, dito na lalo matatapos ng gusto ang apelidong Tulfo sa larangan ng politika. Pam, itong issue ng flood control projects, para lang itong
para lang itong amoebiasis. Di ba pinapaliwanag ko sa inyo na ang amoebiasis po, kung saan kayo nagkasakit, nyari, na nagka-amoebiasis kayo dahil sa talaba, gagamutin yan sa ospital. Gagamutin ng mga manggagamot yan, pero pinapatulog lang mo yan. Ngayon, mag-trigger uli ang amoebiasis na yan pag umulit ka nung kinain mong yun na meron din dalang amoebiasis. At ganyan ang mangyayari. Oo, patulugin nyo yung kaso nitong flood control project sa Blue Ribbon Committee. Pero once nabuksan nyo uli yan, maglalabasan uli yung mga amoeba na yan. Maglalabasan uli yung iba't ibang issue na yan, iba't ibang detalye, impormasyon at testigo hinggil sa malalang korupsyon sa flood control projects. Ano rin yan, Marlon, si Erwin, kung hindi siya sumunod sa palasyo, di yari siya, tanggal din siya sa serbisyo. Ibabalik lang naman yung kaso niya tungkol sa identity theft na meron siya. Clear na ng clear na ng COMELEC. May mandato na siya ng sambayan ng Pilipino, nakapanumpa na siya. So, we'll see, tingnan natin. Marlon, di ba't nakapanumpa na rin naman yung kalaban ni Joel Chua? Bagay, no? Nakapanumpa yun eh. Nakapanumpa yun. Ba't wala tayong aasahan if we refer to the laws, wala tayong aasahan tungkol dyan sa COMELEC na yan. Dahil alam naman nating amoeba ang isang George Garcia, Marlon. Okay. Isa siyang amoeba. Alam mo, itong mga kawatan sa gobyerno, daig pa nito adik, Pamela. Sa adik, alam mo, may rehabilitation, pwedeng i-rehab ang mga adik. Pero yung mga kawatan sa gobyerno, wala pa akong nababalitaan na pwede silang i-rehab. Ang dapat sa mga to, makulong, maparusahan, at hanggat maaari nga, mabitay. Aba, speaking of rehab, Marlon, nandun sa rehabilitation ceremony ng Pasig River si Marcos nung isang gabi, kasama sila. Para namali ng rehabilitation ang napuntahan. Bakit hindi drug rehabilitation center ang pinuntahan mo, Marcos Jr.? Pareho kayo ng sinasabi ni Elmer Hugalbot, ganyan din. Oy, parang Brad. Parang namali. Wrong way. Brad, nandiyan ka na naman, pero mali yata yung napasok mo. Pareho. Diyos ko, Marlon. Kaya lang, Marlon. Yung binanggit natin bago makalimutan, nandiyan pa yung materials mo ng yung sa plano ng AFP, natanggalan ng pension, yung mga retired military officials. Wow. Aba, bumawi ang palasyo. Fake news daw yun. Sabi ko, paano fake news? Nag-press con. Yung AFP official and si ate spokesperson ng AFP, di ba? Nagsalita. Sasabihin na fake news, tapos tinuturo nila, galing daw ang fake news kay Kiko Barsaga, kay Congressman Kiko Barsaga. Hello, paano kay Congressman Kiko Barsaga? Nag-press con nga ang Armed Forces of the Philippines. Wala naman si Kiko sa press con na yon. Kaya Marlon, asahan mo na, yung Makati Business Club, magre-retract yan ng kanilang resolusyon. Oo, baka biglang bumawi, no? Parang yung... Ganyan yan. BIR, ganon. Di ba? Yung AFP na yung AFP na nag-press con na nga, yan na nga lang yun na nga lang nagsabi sa SEC na yung bumaba ang stocks, kinabukasan, sorry po. Yun na lang, Marlon, yun na lang nagpapapalit na pamilya ni Gretchen Ho ng $300 to euros, Marlon, 'di ba sa Norway, kinabukasan yung foreign exchange booth sinabi na mali po pala yung listahan namin, hindi updated. Talagang para silang utot na kahit masikip dadaanan nila, Marlon. Para lang masabing i-retract mo yan, i-fake news mo yan. Ganun. Ako. Yeah. Parang kayo naman na nagsasabi ng yung mga naglabas naman ng statement, huwag niyong gagawin yung paglalabas ninyo ng statement of dissent, Marlon, only to retract it later on. Hindi nyo pwedeng gawin yan na pag-come on na pansinin kayo and then kausapin kayo to the point na ibebenta ninyo yung credibility ninyo as a group or as a person, because itong mga taong kinakalaban ninyong yan or hindi ninyo sinasang-ayunan na yan, may term limit yan. Kung hanggang 2028 na lang sila, how do you now survive after 2028 kung ibinenta ninyo yung prinsipyo ninyo? Do you honestly think that the next administration will buy you back? Di ba Marlon, kasi binenta mo, tayo nagbibiroan ng ganyan, ibenta ko sa iyo, i-buy back ko ng ganito. Di ba may mga ganyan? Yes. Do you honestly think kung wala kang prinsipyo, i-buy back ka ng bagong administrasyon? Markado ka na, para ka, Marlon, nag-example ka ng amoeba. Yang flood control na yan, Marlon, parang yan, parang impeachment na pirma. Kapag nandyan ang pirma mo, markado ka na. Correct. Kapag nandyan ang pirma mo, markado ka na. Kapag kayo pumirma
na ayaw nyong susugan, suportahan yung resolusyon na ipasa ilalim sa house arrest, si PRRD, markado na rin kayo. Yes. Kasi Marlon, yung pagpirma ng impeachment, yung People's Initiative, yung kay PRRD, it's not about Sara Duterte, it's not about PRRD, it's not about anything. It's about a law na binend o binali. Kapag naiintindihan mo na yung mga personalities doon are only playing a certain role to a bigger picture na binabali ang batas, yun, dapat naiintindihan ninyo yun na it's never about it. Yes, we are for them, we are with them, yung mga personalities na nabanggit, pero yung mas malalim na dahilan dahil ganito na lamang ba natin papayagan na baliin nila ang batas? Ganun yung mas malalim na paliwanag doon, di ba? Well, Eto na naman tayo sa buntong hininga vlog. yung extra natin na lagi na lang buntong hininga. Marlon, nangako tayong babati ng mga... Teka, kanina unang-una ay si Sinong Susan pa rin ba? May nagpakulay. May nagpakulay. Si Isan Jing. Maraming salamat kay Isan Jing. Maraming salamat kay Boomerang. Thank you. Dito sa natin. Wait lang, medyo mauga. Maraming salamat sa maagang pakulay. Siyempre, ang unang-una natin si Susan Parin. Nandiyan din si I am Tommy. Hello kay Lilian. Eric Avendaño. Yan, mga buhok. Balik ba pa? Yung mga hokbo. Yung mga taas-taas. Kuya Eric, hello po. From Cebu. Yun. Kay Evelyn Corpus. Si June De Vera. Mga tito, mga tita. Mga buhok. Ganyan ba usong buhok? Subukan. Subukan mo. Kung may maituyo pa yung buhok mo. Ayun. Nagtataka nga ako sa iyo, ba't nagpapagupit ka pa eh? Bakit? Kahit ako, kaya kong gupitin yan eh. Parang natutulog lang. Marlon, bibigyan kita ng pag halimbawang magtiwala ka lang, alam mo naman ako, marunong ako sa buhok. Bibigyan kita ng ganito, yung sangi, alam mo yung ganyan? Madudulas pa, mo ganon. May kuto eh. May slide siya. Yung sinasabi, yung pinag-uusapan natin kanina, yung naliligo, di ba? Sa tubig ulan. Hello kay Malu. Si Val's Opinion. Nagba-vlog kaya si Sir Val? Baka po, i-follow niyo po. Hello. Ang pangalan ni Sir Val. Hello, Abelgas. Jack Abelgas. Ayun. Menji. Mayap Aabak. Mira Gamer. Hello po. Ito Marlon, masarap ang bangus dito. Dagupan, no? Cruz Maria Soledad. Yan. Napakarami. Sa susunod po, magbabasa tayong huli. Sa susunod yung mga huli naman. Kami may galit kay Regal. Mag-Viva Films na lang kayo. Wag Viva Max, ha? Sige nga. Marlon. Banateres Maria Cristina de Jesus became a new member. Maraming salamat po. Sige nga Marlon. Last website browse reveal. Sige nga. Baka honestly, ano yung kinagigiliwan mo ngayon? Seryoso? Seryoso to. Nanonood ako ng mga kotse. At saka nanonood ako ng mga motor, pamilya. Yun na medyo na so wala ka na sa relo? No, wala. Wala kasi pambili. Kaya medyo nahinto na tayo ron. Mga motorin. Ako nga, binlock ko na yung page na pinadala mo sa akin eh. Yung mga Ayaw mo na. Wala kasi yung pambili. May nag-text. Kunwari pa raw ako, nagbibiba naman ako. Totoo naman, Viva Candy. Candy. Pero, ang alam ko sa ang huling nag-Viva si Elmer Hugalbot. Ay, speaking of Netflix, shout out kay Kuya PH Update. Oo. Matching awig sila ng bida ron. Ano kung sinasabi yung matching hawig ito? Parang yung magkamukha. Match yun and hawig. Match and hawig. Pag sa'yo kasi galing, yung sincerity ng salita nawawala. Match and hawig. Kawig, Kuya PH Update. Napanood mo na ba yung sarili mong pelikula na Karate Kid? Ano title na? Mas yung latest yun. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, Tatang, kamukha mo daw yung ganito, ganyan. Tapos ang sagot lang niya, aray ko po. Oo. Hindi ka papayag, mas pogi syempre. Si Kuya PH Update doon. Na naka 1 million subscriber na. Wait, kahit may edad na, Marlon, ha? Kahit may edad na. Sabi ko nga nung huli kong kamensahe, magpatina na ng buhok, ang dami ng puti. Siya? Tapos nagtatanong siya, daw ang ito yung doon ako nabwisit, sabi ko choppy ka. Ano daw yung maintenance ko sa gout?
Kasi nadadali. Nadadali na rin siya. Malay ko dyan sa gout, no? Magtapos na nga tayo, Marlon. Ang dami mong sinasabi. Pagkakangat mo naman to sinabi ni Banateros Maria Cristina de Jesus. Ayaw iangat. O, yan, no? O, di ba? Amoy pa lang. Amoy lupa na. Oy, ba't di mo ako nakita? Nandun si Miss Pam, nasa LB ako, Hindi lang ako sumama sa Mendiola. Maraming nagsabi, sir, ilang taong ka na ho? Nung sinasabi ko, ay sir, hindi ho halata sa edad. Sa amoy lang. Marlon, ako. Ang dami mong niloloko. Thank you. Corinne Palma, matanda na pala si PH. Akala din po namin millennial nung ano. Excuse me, Miss Corinne Palma. Gen Z po siya, Gen Z. As in Z. As in Corinne. Gen X. Alam mo ba sino ang Gen X, Marlon? Gen X, yun. Kaedad sa ni Gary B. Bata pa Sir PH. Bata pa. Ayun. PH. Maraming salamat po sa inyo.